So, magandang umaga po ulit sa inyong lahat. Normally ho, pagka hamburger ang pinag-usapan, ang ating sinasabi ay, halika, mag-beef burger muna tayo. Ngayon, Nutrition Month ho, be cautious about our health, na ang taba po ng baboy ay talaga pong yan po ay hindi maganda ang effect sa ating katawan. So, ang gawin po natin, mag-burger po tayo ng manok. Mapapansin nyo rin sa mga kantin, iba meron dyang chicken burger, chicken popcorn, yung mga ganon. Puro chicken, no? Lahat chicken. So, pwede na akong magsimula? Oh, yes. Sige. Hindi ho tayo mahihirapan ngayon dahil meron ng mga chicken station na merong mga manok na giling na. Hindi na ho tayo bibitak ng manok, pagigiling. Fast moving na rin ngayon ang pagpili. So, bili ho tayo ng giniling na manok na ito ay normally nakukuha sa mga meat shop at supermarket. Ayan. So, bili po tayo ng 1 kilo na giniling na manok. Pero tingnan nyo maigi pagka yung medyo ang kulay niya hindi na maganda, wag nyo na ituloy. At medyo amuyin nyo kung halimbawa ang itsura niya ay hindi maganda, be sure yung quality ng meat ay nandoon. So, ang lagi natin sinasabi, 3 prinsipyo ang meat processing, no? Isa, palalagkitin. So, ano yung mga ilalagay? Pangalawa, padadamihin. Dahil padadamihin natin to, pero ang ibig sabihin hindi ka naglalagay ng kung ano-ano, kundi healthy fibers din ang nilalagay natin dito. And then, ang pangatlo, nung unang nasa Bureau of Animal Industry ako, turo ko lang, pasarapin natin ang ating burger. Ngayon, hindi 3. Pasarapin, pabanguhin, at makatas ang ating produkto. Yan ang prinsipyo. So, ang mga ingredients na pwede nyo puntahan sa aming office, mamaya ko na ina-announce kung nasaan kami, ay ang una ho, refined salt, 1 tablespoon, phosphate, kung nasa probinsya, pwedeng wala na to, 1 teaspoon. Pero kung nasa Manila kayo, mas maganda, meron, lagyan ho natin ng tubig na malamig. Ang tawag doon, chilled water. Kaya lang, minsan may nagtanong sa akin, Ma'am Lulu, saan po nabibili ang chilled water? O ikaw tanungin kita, saan ba yung nabibili? Diba sa refrigerator natin? Ilagay lang ninyo. Ngayon, ang pangalawa, kung talagang gusto nyong magnegosyo, lagyan natin ng TBP na galing sa soybean, 1/4 cup, isolate, 1 tablespoon, Carrageenan para mabuo, galing yan sa seaweeds, at chilled water again. So, yan yung 3 na magkakasama na para ang ating hamburger ay makatas at more nutritious because these are all fibers which contain 16 to 21% protein also pag yan ay binabad sa tubig. Then, ang pangatlong lalagyan, syempre, dapat maglasang hamburger yan. We have the refined sugar, 1 tablespoon, black pepper ground, 1 tablespoon, garlic chop, walang gas. Kailangan dikdikin, kailangan hindi siya malinaw. 1 tablespoon, yun yung garlic dapat kinaray ng gagaling doon sa Ilocos. Ilocos. Para napakabango. Ilocos bawang. Okay, Ilocos bawang. Onion, chop finely. Galing din po yan sa Ilocos, no? Kay puti, kay pula, pero gusto ko pula. Then, celery powder, fresh, 1/4 cup. Kung gusto niya naman, celery powder, 1/2 teaspoon. Then, we put hamburger seasoning, 1 teaspoon. At lagyan natin ng milk, any kind of milk na powder, pwede, 2 tablespoons. Isang itlog na kaayusan ng laki. Breadcrumbs, 1/2 cup. And then, potato starch, 4 tablespoons. At kung gusto natin lagyan ng MSG, okay lang. Kung ayaw naman natin, that is bechin actually, kalahating kutsarita. But don't forget, ang bago naming ingredient na na-develop, 3 yan yung pabango, yung meaty ginisa, ang bango niyan, 1/2 teaspoon. At yung beef aroma, 1/2 teaspoon. And then, meron kaming
fiber na nilalagay na kinukulong ang tubig ng meat na 75%. Kaya kung recipe ko ngayon ang matitikman nyo, ay talagang makatas na makatas at malambot. So, yan ang procedure. Haluin hanggang sa lumagkit, lumaki, sumarap, bumango, at makatas. So, pagkahalo, meron ho kaming molde. Meron kaming molde na maliit. Yung ba yung buy one, take one? 30 grams yun. May molde naman kaming medyo malaki, 50 grams yun. Meron naman kaming pang burger steak. So, yan ang tatlong klase ng paggawa ng burger. May molde po sa amin, papatong niyo yan, lalagyan niyo ng paperlin, pipisain, titiklupin. Imagine niyo na pinipisahan niyo yung karne na may molde. Yes. Tapos, lagay niyo na yan sa freezer para yan ay itinda niyo na burger. And one time, we have our canteen. Ang tawag namin noon, nung pa yun, sizzling hot hamburger. So, yan ang ating burger na very healthy at sana ay gawin nyo at ayusin nyo ang inyong proseso.